If you ask me, I'll tell you honestly, Casemiro mas malaking chance na manalo. I give you one reason. Si Casemiro kasi Mga kakwentuhan, boxing fanatics, magandang balita ito. Preskong presko pa sapagkat ang fight ng Inoue versus Casemiro ay maaaring mapaaga ito sa mga kadahilanan. Katulad nung nabanggit ni Inoue sa preskon na mayroon siyang tatlong gustong makalaban na ito nga ay si Luis Neri, si Akhmadaliev at si Jonrel Casimero, angas ng Pinas. Kaya mga kakwentuhan, magandang balita ito sapagkat sa kadahilanan nga na si Akhmadaliev ay ikis na kay Naoya Inoue, so hindi na nga ito niya lalabanan pa. At lalong-lalo naman si Luis Neri dahil sa nakaban pa si Luis Neri sa lugar ng Japan. Kaya magandang balita ito. Si Casemiro na lang talaga ang nag-iisang kuno-kuno daw di umano na talagang pwede nang makalaban at posible na ngang mapaaga ito. Dahil nga si Casemiro na lang ang hindi pa niya talaga kumbaga sa negosyo unfinished business si Casemiro, at isa itong bangungot sa kanya sapagkat hindi talaga siya pulidong matatawag na champion sa 118 na timbang at saka 122 na timbang sapagkat ni isang bisis ay hindi niya nakalaban si Casemiro sa 118 at saka 122 pa. Yun na lang ang tanging niyang pag-asa para mapatunayan niya na talagang siya yung pinakadabis sa mga the best ng boksingero na kanyang kinabilangan sa timbang na 118 at saka 122. Kaya magandang balita ito. Panuorin muna natin ang mga pagbanggit ni Naoya Inoue sa kanyang mga posibleng makalaban sa 2024. So mga kakwentuhan, mga boxing fanatics, napakaliwanag pa, mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang mga binanggit na sina Akhmadaliev at saka si Luis Neri at saka si Casemiro. Tulad nga nung ating unang nabanggit na talagang mapapaga ang labanang Inoue versus Casemiro. Dahil sa mga nabanggit ko, yan yung mga kadahilanan. At mga kakwentuhan, pag-usapan din naman natin itong nabanggit ni Peñalosa na kung saan talagang pinatunayan niya mismo galing sa kanyang bibig na si Casemiro lamang ang tanging may pinakamalaking tsansa na tatalo kay Naoya Inoue. Kung ano ang kanyang sinabi ay atin itong pakinggan. if you ask me, I'll tell you honestly, Casemiro mas malaking chance na manalo. I give you one reason. Si Casemiro kasi talagang malakas. Hindi sigurista. Talagang magipag-riske. Either siyang bumagsak or siyang makataas. So, compare to Tapales, mas malakas si Casemiro. Tapales, si Casemiro ang willing mag-engage. Baka hindi pabagsakin mo siya, basta kanya, what if ako makauna, may lakas ako. I'm not saying na matatalo sa Tapales. If you saying lakas at hindi sigurista, Casemiro yun. Mayabang So ayan na nga mga kapituan, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat na nag-enjoy kayo sa aking balita. At para sa mga bagong salta sa ating munting channel, sana naman ay pagbigyan nyo ang aking munting kahilingan para sa isang munting channel na katulad nito ng Kalye Kwento ay paki-like and share naman please lang at paki-subscribe naman dyan. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi kang updated tuwing merong bagong video na ina-upload. Ang Kalye Kwento 821. Ako nga pala si Ding Fernan, ang host ng channel na ito na nagsasabing mga kakwentuhan, mga boxing fanatics, enjoy tayo at lagi nating suportahan ang mga Pinoy Warriors. Let's go!